After almost 1 month na paghihintay, ito na nga na-release ng spoiler link for chapter 263 ng Jujutsu Kaisen. So hindi ko napapatagalin pa, let's go! Sa pagbukod nga ng spoiler, may kita nga natin sa unang illustration ng page na umiiyak si Rika habang yakap-yakap ang walang buhay na katawan ni Yuta Okkotsu. Sinabi nga dito na hindi magamit ni Yuta Okkotsu ang curse technique ni Gojo ng maayos. Bali yung na-apply lang ni Yuta sa pakikipaglaban kay Sukuna ay ang limitless lang. Kaya't kung inyo mapapansin na hindi niya may spam ang red at blue ni Gojo. Nagagamit naman niya ito pero hindi ganun ka-accurate or ka-efficient same as Gojo. Pero may napansin naman si Yuta Okkotsu nang dahil nawala ng kaliwang braso daw si Sukuna ay hindi na daw ito magagamit ng World Cutting Slash. Kaya't yung magiging panglaban lang daw ni Sukuna kay Yuta ay ang domain amplification para mabypass ang Infinity. Kaya't para kay Yuta ay wala na dapat siyang ikabahala pa. Kung inyo mapapansin nga ay nagawa ni Yuta mabuhat at itapos si Sukuna at sundan ito na napakalakas na suntok na tumama talaga sa ulo ng King of Curses. Pero sa kasamang palad dahil sa baguhan pa lang si Yuta sa katawan ni Gojo ay hindi siya sanay sa haba ng binte at braso ni Gojo kaya't nahihirapan siya sa hand-to-hand combat laban kay Sukuna. Dagdag pa sa suliranin ni Yuta ang curse technique ng kanyang guro. Ayon pa sa kanya na alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ma-master ang limitless ni Gojo sa isang beses na pag-swap lang na training kaya't lubos na naiintindihan na ni Yuta kung bakit kinakailangan ng 6 eyes. Dahil ang 6 eyes nga mga kaibigan ang nagiging way para ma-properly utilize ng maayos ang limitless. Kumbaga isa itong wire para mag-flow ng maayos ang kuryente sa tamang direksyon. Naalala pa nga ni Yuta yung sinabi ni Gojo habang nagtitraining sila na siya ang pinakamalakas. Bali sinabi nga ito ni Gojo para tumaas ang moral ni Yuta at hindi mawalan ng pag-asa na wala dapat siyang ikabahala kung umabot sa konklusyon na siya na mismo ang gagamit sa katawan ni Gojo. Sa kadahilan ng once na nagagamit niya yung curse technique ni Gojo ay meron siyang palag sa King of Curses. Pero habang tumatagal ang paglalaban, dun rin napagtanto ni Sukuna na nahihirapan si Yuta gamitin ang limitless. Kaya tumatake ang King of Curses ng isang mabilis na pagsuntok na nagpatulak papalayo kay Yuta. Bago nga makipag-1v1 si Yuta kay Sukuna ay nakasagap na ng impormasyon ang King of Curses sa tulong ni Kenjaku. Sinabi nga ni Kenjaku na ang curse technique ni Yuta para ma-activate o makagaya ng curse technique ng iba ay nangangailangan daw ito ng kondisyon na dapat makakonsume muna si Rika ng bahagi ng katawan ng target para ma-fully copy ito. Kaya't inakala ng King of Curses na baka meron pa rin nakatagong copy ng curse technique si Yuta kahit nasa katawan na siya ni Gojo. Pero napagtanto niya na yung limitless lang daw yung pwedeng ma-perform ni Yuta as long nasa katawan siya ni Gojo. Kaya sa isip-isip ni Sukuna na kung matapos daw ang curse technique ni Kenjaku na ginaya niya, ano na daw ang mangyayari sa katawan ni Gojo? Hindi ba daw ito naisip ni Yuta Okkotsu ang magiging consequences? At ito na nga, nag-chant ng hollow purple si Yuta. At dito ay nagkaroon ng unting flashback between Gojo at Yuta. Bali nga dito ay pinapahirapan ni Gojo si Yuta sa isang matinding training sa kanilang pag-swap. Narealize nga ni Gojo na hindi daw pare-pareho ang curse energy na ina-apply ni Yuta. So meaning sa training na ito ay for sure na nag-practice na si Yuta at Gojo sa curse technique na blue at red. Kaya't nasasabi ni Gojo na sloppy yung curse energy na ina-apply nito sa kanilang training. Pinagtanggol nga ni Maki si Yuta ayon pa sa kanya na wag daw masyadong pagurin ni Gojo si Yuta sa kanilang training. At dito nga sa sumunod na panel ay nagawa ni Sukuna mawakan si Yuta sa kanyang kamay para ma-interrupt ito sa pag-chat at sabayan ito ng pagsuntok na naglan talaga sa katawan ni Yuta. Naging matagumpay nga iyon para mapahinto ang powerful curse technique na gagawin ni Yuta. Pero nakapag-release pa rin ng blue si Yuta na naging dahilan ng paglapit ng ibang object. Kasama nga dito yung recorded na lumipad papalapit kay Sukuna. At nag-play ito na merong recorded files na salita ni Inumaki na nagsasabing huwag kang gumalaw. Na-distract na si Sukuna sa recording na yon, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Yuta para ma-fully chant ang hollow purple attack na anumang oras ay pwede na ito tumama sa King of Curses. Makikita nga natin sa mukha ni Sukuna pagkagulat nito nang marinig niya na nag-chant si Yuta ng hollow purple attack. So meaning pati ang red ay mabilis lang rin na chat ni Yuta. At dahil sa recording ay nagkaroon siya ng enough time para ma-fusion ito at maging hollow purple. Magiging malaking suliranin nga ito sa King of Curses knowing na grabe ang magiging damage nito once na tumama ito sa kanya. For sure na inaalala rin ni Sukuna na wala ang kanyang katawan sa magandang kondisyon para tangkin ang curse technique na hollow purple. Kasi pag tumama ito ay pwedeng hihina pa lalo ang kanyang curse energy at mahirapan pa siyang mag-perform ng RCT at ang worst scenario pa ay pwede niya itong ikamatay. So ayun lang guys, follow na kayo sa full chapter ng 263 kasi for sure na may magbabago pa dito. Anyway, no break po ang JJK, kaya't nakaka-excite ito. Ayun lang, maraming salamat.